Akala ninyo hindi ako natatakot? Pero kapag tumahimik ang bubong ng kalapit-bahay at kumalabog bigla sa yero ang isang sapak na parang kuko ng kabayo, putol na putol akong huminga. Ako si Pedring, hindi ako politiko, hindi ako bayani. Tagalinis lang sa plaza, tagahatid ng basura at pampalipas oras ng mga gulo ng barangay. Pero may nangyari na hindi na pwedeng itabi sa kwento ng inuman. Kaya pakinggan ninyo, manatili kayo hanggang dulo, mag-subscribe at i-like ang channel na ito para marinig nyo buong totoo. Alam ninyo mga pare, sa amin sa Bayang Maligaya may akasya sa tabi ng ilog na parang sentry ng lahat ng kasaysayan. Doon ako madalas magpahinga pag-uwian, nakasandal sa bakod, nagkakape sa garapon, nagbibilang ng bitak sa lupa. Ang akasya, iyon ang unang nagbigay ng kakaibang amoy na hindi ko malimutan. Amoy kape na nalagyan ng abo, hindi lang usok, parang may halong singaw ng kabayo at lumang langis. Doon din nagsimula ang serye ng mga kalabog at mga ngiti na nangihimasok sa gabi. Si Topher ang kasama kong pinakamabait na plastarero, mahilig magbiro, mahilig magpatawag ng babuyan kapag sumasabay ang tawa niya. Si Kenji naman malabo pa ang pilosopiya pero mas matapang kesa sa laki. Si Morin, kapitbahay namin, mahiyain pero may mga mata na parabang may alam sa mga bagay na ayaw magpaliwanag. Sila ang barkada ko. Kami ang naglalakad ng sabay-sabay sa plaza, nag-aagawan ng kung sino ang magbabantay sa tinda ng lugaw tuwing fiesta, nagkakaraoke kapag may malakas na ulan. Hindi isang gabi, hindi isang araw, may araw na ang ospital ng barangay ay naghari ng malamig na ilaw, ang bughaw na ilaw sa emergency room na pumipigil sa pagtulog. Doon, sa tabi ng metal na kama na nagpapailaw sa balat ng mga pasyente, unang sumulpot ang hindi ko maipaliwanag. Aling Marta nagpunta doon para dalhin ang isang auntie na inuubo ng walang tigil. May mga tunog, ang paghinga na pabilis, ang tunog ng regulator ng oxygen na tumitibok, ang kargamento ng upuan sa banyo. May isang pagkakataon na tumigil ang lahat, parang nag-freeze ang mundo, at may isang paggalaw na hindi namin nakita kung saan nanggaling. Ano yan? Bungad ni Kenji, mahina. Nakatayo kami sa gilid, ang mga mata namin kumikislap dahil sa ilaw. Wala pare, siguro lang dahan-dahan ng generator, sabi ko, pero may bigat sa boses. Hindi ko kayang sabihing ano talaga ang naramdaman ko. Parang may lumusob na malamig na hangin papasok mula sa kamawayan ng bintana at may amoy na bagong sako ng palay na sinambahan ng latak ng kabayo. Hindi pa kami nakakauwi nang magkaproblema. Bumalik kami sa bahay ni Topher para kuhanan siya ng kanyang jacket. May darating daw na pamasahe mula sa Manila at kailangan niyang mag-costume meet. Pagpasok ko lang, may kakaibang huni sa ibabaw ng bubong na yero. Hindi lang alon ng hangin, may pattern na parang kahon ng tarangkahan. 3 beses, pahinga, 2 beses, matapos. Gaya ng pag-iyak ng manok bago magpakita ang tunay na unos. Ano to? May kumakalansing sa bubong. Bulong ni Topher at tumingin siya pataas. Bahagyang ngumiti siya. Hindi takot, kundi parang interesadong bata. Baka lang pusa. Hindi pusa. Hindi man lang hayop na alam naming kailanman. Quit! Quit! May kahol na parang mula sa linga ng kabayo at may malalim na paghinga na parang sinusubo ng nilalang ang hininga ng gabi. Napatingin kami kay Maureen na naglilinis ng plato sa labas ng kanilang kusina. Nagsignal siya, hindi ng kamay, kundi ng mata. Parang hindi niya kayang sabihin na maaari ring may hindi tama. Kinabukasan, dumami ang ulat sa barangay. Unang nabanggit ng nurse sa health center, may mga pasyenteng nagkaroon ng biglaang pag-ubo. May tunog sa mga bintana at ilang pamilya nagkwento ng hayop na may mukha ng tao at paa ng kabayo na nakikita nila sa gilid ng kalsada.
Panay usapan, panay kwento sa tindahan. Nagbibiruan kami sa kanto habang linisin ko ang mga upuan ng plaza, pero ang biro-biro namin ay kumuha ng iba. Nagsimula kaming mag-shift ng bantay sa gabi dahil sa takot na makawala ang mga kambal ng ilaw. Isang gabi, may nagsabog na pangyayari sa bahay ni Aling Mercy. Nagising kami dahil may sigaw. Hindi yung nakakatawang sigaw ng basuragang natapakan, kundi sigaw na parang nag-aabot ng panghihinayang. Nandoon si Maureen na nagbubura ng lila sa kanyang palda. Hindi niya natinag ang labi ng isang oras. Mabuti na lang at mabilis kumilos ang nurse ng barangay. Inilagay nila siya sa kama ng bahay at dinala sa health center dahil tumindi ang pagbubo. Lumitaw na meron pala siyang chronic cough. Matagal na siyang tinataboy ng paghinga, pero hindi iyon ang tumakot sa akin. Itinuro niya sa amin ang isang itim na marka sa kanyang leeg na parang sinusundan ng dulo ng isang kuko. Doon, Pedring, nararamdaman ko siya, sabi niya, halos hindi na makapagsalita. Kinabukasan, Topher na ang nagdala. Bahay-bahay muna tayo, sabi niya. Kailangan nating bantayan si Maureen. Hindi lang siya, may ilaw na nagtatago sa mga bubong. Hindi kami nagkamali ng gabi ring iyon. Pinalabas ko si Topher para kunin ang oxygen tank sa patrol ng barangay dahil nung hapon dala-dala niya iyon palabas nang may emergency sa kanto. Pagbalik ko lang, may kalabog sa kisame at ang ilaw ng poste nag-blink. Sa sandaling iyon, may parang anino na dumalas sa gilid ng sala, mahaba, may histogram ng liwanag at may amoy ng kalawang. Huni ni Topher, napikit siya, napahawak sa dibdib at biglang napapangiwi. Hindi ako okay, ang bulong niya. Tinulungan namin agad sa upuan, niluwagan ang kanilang damit. Yung tunog ng regulator ng oxygen parang nagmumble, tug, tug, tug. Kung may mga nakita sa amin noon, siguro iniisip nilang simpleng seizure lang iyon. Hindi, napakabigat ng mga sandaling iyon. Parang may tumalon na mabigat na paa sa loob ng kwarto, nagpapaligsaan sa hangin para mag-claim ng boses. Sa loob ng 10 minuto na iyon, nabalot ako ng isang panibagong katotohanan. May puwersang kumukuha ng hangin ng mga tao. Hindi pa kami handa. Nagising si Topher ng mahinahon pero hindi siya pareho. Ang mga mata niya parang may maliit na pag-ikot sa loob na hindi kontrolado. Kamarada, sabi niya sa Kenji ng may kakaibang tono, huwag ninyo akong iiwan. Nakakaawa ka, Tor, sabi ni Kenji. At ako, tumakbo palayo ako sa damdamin ko. Lihim akong lumabas para magsigarilyo. Kailangan kong huminga. Kailangan kong mandinig ng normal na tunog. Mga sasakyan, mga tuta, sigaw ng tao. Pagbalik ko lang, umiikot na si Topher sa sala. Hindi maintindihan ang mga sinasabi. Kumusta na siya? Tanong ko sa nurse. Medyo mataas ang pag-igting. Binabantayan namin. Sagot niya. Pero mag-ingat kayong lahat, baka nakikipagsabwatan ang usok ng puno at ang kung ano-ano ninyong paniniwala. Hindi na namin inakala na mangyayari ang susunod na gabi. Nang hating gabi, nag-ring ang telepono ni Kenji. May kumakatok sa pintuan, sabi niya. Tumakbo kami papunta. Sa pintuan, nakaupo ang isang lalaki. Matangkad, medyo baluktot ang mukha at ang binti niya may marka na parang bakas ng palikpik. Ang buhok niya ay mukhang hindi tao, medyo magaspang, may kakaibang pag-ilaw. Siya ang nagpakilalang Jefferson. Hindi namin inaasahan na ang pagdating niya ay magpapabago ng lahat. Ano bang kailangan ninyo? Tanong ni Topher, mahina. Ako'y tumutulong, pero may kapalit, sabi ni Jefferson, at napakatarik ang kanyang boses. Kahit na parang nangangisi, may bigat ng usapan niyan. May mutsa ako, kaya niyang bumalik ang mga yumao, basta may pamantayan.
Nakikita ko ang mutsa sa kanyang palad, bulong ni Maureen na nakaupo sa kama. Hindi na siya makapagsalita ng maayos, ngulit may liwanag pa sa mga mata niya, parang nakakita ng bagay na bago lang narinig. May isa at may hangganan. Anong hangganan? Tanong ko, boses kong nanginginig na. Isang kahilingan lang, at hindi lahat ay mabubuhay ng buo. May mga naaayon sa tamang oras at may mga hindi na maibabalik. May tingin si Jefferson kay Kenji, pagkatapos kay Topher. Kung pipiliin ninyo, may presyo, hindi palaging pera. Minsan alaala, minsan isang pangalan, minsan isang kahilera ng sarili. Hindi ko alam kung nalilito ako noon dahil sa sobrang takot o dahil sa pagod. Pero naroon ang katotohanan. Topher ay namatay pagkaraan ng 2 araw mula nang mag-umpisa ang pag-ubo. Hindi naiwan ang isang katawan na kahawig ng dati, nawala ang ngiti na at bumalik na lang ang katahimikan. Inilagay namin siya sa lamisaan ng kanilang sala, inilagay ang oxygen tank sa tabi at tinakpan ng telang puti. Nasaksihan ko ang mga mata ni Maureen na parang nabago, lumuluha ng tahimik at hindi ko maintindihan kung sino pa ba ang mas nasaktan. Kami na inulila siya o siya mismo na tila sinaksak ng anino. Pagkatapos ng libing, may kumalat na usapan sa barangay. May nagsabi na nakita nila si Jefferson naglalakad sa palibot ng akasya. May doong wala, may mga bakas ng paa na lumitaw sa lupa, parang 2 kamao na humakbang pabalik. May mga nagsasabi na hindi dapat kami naghanap ng solusyon sa ganoong paraan. Pero inilagay ng pamilya ni Topher ang kanilang tiwala sa mutsa at sa mga salita ni Jefferson. At kami rin, nababagbag ng hiwaga at ng bigat ng pagkukulang. Lahat naman may pananaw. Ang iba ay naniniwalang may ritual, ang iba naman ay naniniwalang napagod lang ang katawan ni Topher sa bisyo. Pero ang totoo, may marka sa puso ko. Iniwan ko siya ng sandaling nagpunta ako sa tindahan para bumili ng sigarilyo at Google. Pero iniwan ko siya. At nang bumalik ako, may kakaibang pagkakaiba na hindi mabubura. Araw-araw, buksan ko ang drawer ng lumang kwadro ni Topher at humahawak sa mga maliit niyang gamit. Nakikinig sa hininga ng bahay, sinusubukang linisin ang sarili sa kakulob ng sisidlan ng pagkasala. Isang hapon, nagpunta ako kay Maureen. Nakaupo siya sa ilalim ng akasya, may mga luha pa rin sa pisngi. Pedring, ang sabi niya, baka may paraan pa. Ano iyon? Tanong ko. May kwento si Jefferson, sabi niya. May mutsa siya. Pwede niyang ibalik si Topher, pero sabi niya, hindi lahat ng naglaho ay maibabalik ng buo. Hindi ito pangalan, hindi ito pera, may batas ang mutsa. Nag-isip ako na baka mapapaloko ko ang sarili. Pwede bang bumili ng pagkakataon? Pwede bang palitan ang isang alaala para sa isang buhay? Ano ang presyo ng isang gabi na hindi ka umalis ng kasama mo? Habang nakausap ko si Maureen, may nakita akong maliit na marka sa leeg niya. Hindi yata naggamot. Napatingin siya sa akin at ngumiti ng napakaliit, parang may sekreto. Pare, kung gagawin natin to, kailangan ng seremonya, sabi ni Maureen. Kailangan tayo ng 3 bagay. Ang mutsa mismo, apoy mula sa ilalim ng akasya, at ang dugo ng taong handang magbayad. Hindi palaging dugo ng katawan, minsan alaala lang, minsan pantensyon ng isang pangalan. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Ang natitiyak ko lang ay hindi ako matutulog ng payapa. Nagsimula kaming maghanda. Nagpunta kami sa ilalim ng akasya upang maghukay ng maliliit na butas kung saan sinasabing itinago ang mga lumang bagay.
Nagtanong kami sa mga matanda sa plaza tungkol sa mga ritual na may kinalaman sa mutsa. Nag-ayos kami ng mga kandela at mga lumang salamin na noon lang nakita ko sa lumang kahon ni Topher. Habang nagpaplano, may mga gabi na parang may malaking anino na naglalakad sa bubong ng aming munting barangay. Minsan may tunog ng kabayo, minsan tangi lamang ang pag-ipip ng hangin. May mga batang umiiyak sa tabi ng ilog dahil hindi na sila makatulog. Ang mga kapitbahay nagkukumahog na magturok ng asin sa pinto, maglatag ng asin sa bubong, magsabit ng bawang at sili. Kami, nagbalot ng takot sa isang bag at tinago sa ilalim ng kama, pinaniniwalaan na kaya naming bilin muli ang katahimikan. Pero isang gabi, may nakita akong bakas sa lupa na nagpatigil sa akin. Halos hindi ko maipaliwanag, dalawang marka ng paa, hindi tao at hindi hayop, nakaukit sa putik sa harap ng akasya. Humihingal ako. Doon may maliit na butas na may kumikislap na bato sa looban, ang mutsa. Maliit, tila isang tipak ng bato na may kaunting liwanag, kulay ayon-ayon ng talino mo. Nang hawakan ko siya, may senyales sa akin na hindi ito ordinaryo. Parang natunaw sa aking kamay ang alaala ng isang ibang gabi. Narinig ko ang boses ni Topher, hindi sa labas, kundi parang mula sa ilalim ng balat ng lupa. Kumuha ka ng matibay na desisyon, Pedring, bulong ni Jefferson sa likod namin, naglalakad-lakad na parang hindi tinatapakan ng lupa. Ang mutsa ay magbabalik ng isang buhay, ngunit may kapalit. Hindi mo pwedeng ibalik ang lahat. May mga lumipas na hindi para sa atin. Piliin mong mabuhay kasama ang alaala o piliin mong isuko ang isang bagay na mahalaga ang hahalili. Kumaba ako. Ano ang maibibigay ko? Ang 3 araw na alaala ko kasama si Topher. Ang aking pangalan, ang aking liwanag. Madali lang sabihin, mahirap gawin. Habang tumitingin ako sa mutsa, naalala ko ang huling Sabado, ang pagtawa ni Topher nang sumusubok siyang kantahin ang linyang hindi niya alam. Naalala ko rin ang gabi na iniwan ko siya para magsigarilyo at ang kubyertos ng hangin na parang kumain sa kanyang hininga. Gusto ko pa siyang ibalik. Ngunit may tunog na nagsasabing hindi lahat ng mga nawala ay pwedeng ibalik ng ganon. Nag-usap kami ng barkada, Kenji, si Morin at mga ilang kapitbahay. May iba na nagtalo na hindi dapat sumama sa plano. May iba na handang ibigay ang lahat para lang bumalik ang ngiti ni Topher. Sa wakas, pumayag kami. Hindi ako masaya sa desisyon, ngunit kung may isang pagkakataon para ituwid ang mali ng pag-iiwan, kung may isang sandali na maibabalik ang hininga ng aming kaibigan, handa akong magbayad. Hindi pa namin alam ng eksakto ang kapalit. Jefferson ay ngumiti lang at nagsuggest ng ilang mga kondisyon. Ang mutsa ay magbibigay, isang hiling, ngunit ang mundo ay patas, hindi ito laging bumabalik ng perpekto. Kung pipiliin ninyo ang buhay, may mawawala. Kung pipiliin ninyo ang alaala, may mawawala din. Piliin ninyo ng magkasama. Ang araw ng ritual ay itinakda sa gabi ng pagtaas ng buwan na sabi ni Jefferson ay malapit sa eclipse na darating. Ang akasya na palaging matahimik, ngayon parang nagiinit ang balat. Naghanda kami ng mga kandela, mga tela at ang maliit na bato na may liwanag, ang mutsa. Nakita ko ang mukha ni Morin. Hindi ko alam kung umiiyak siya o nagtipid ng lakas. Para sa amin, lahat na lang ay lumisan sa ordinaryong mundo.
At habang naghuhukay kami ng lugar para sa apoy, ang akasya ang magiging altar, may nakarinig kami ng kaluskos mula sa bubong. Ang yero ay kumalabog at sa taas may mga galaw na parang isang malaking katawan ang dumulas papunta sa gilid. Pinaiksi ng hangin ang mga pangungusap namin, pumayat ang ating mga sulyap. "Handa na ba kayo, mga pare?" tanong ni Jefferson, may mapanuksong ngiti. Isang hiling lang at isang kapalit. Hindi ko masagot agad. Ngulit nang tumingin ako kay Kenji at kay Morin, nakita ko ang parehong takot at pag-asa sa kanilang mga mata. At doon ko naisip, kung hindi ako kikilos ngayon, marahil mamamatay hindi lang si Topher, mamatay din ang mananatiling katahimikan sa loob ng akin. Kaya tumayo ako, hinawakan ng mutsa at sinabing handa kami. Hindi pa kami nagsimula nang marinig ang pag-iyak. Hindi ang malungkot na pag-iyak ng mga ninang sa kasal, kundi mabilis at malaulam na pag-iyak mula sa gilid ng baryo. May naglalakad na anino sa tabing liwanag. Ang hangin ay tumigil, at sa sandaling iyon, naramdaman ko na may dalawang mundo na magtatagpo, ang mundo ng buhay at ang mundo na hinahanap ng mutsa. Walang bumangon, wala pa ring hudyat kung ano ang magiging resulta. Pero ang puso ko ay kumakalabog sa dibdib, hindi dahil sa takot lang, dahil may ginising na katotohanang kailangang pagbayaran. At kapag nagsimula ang ritual, wala nang babalikan. Tahimik na huminga ang hangin habang ang liwanag ng mutsa ay umakyat ng bahagya sa aking palad. Dumulong, parang apoy na hindi kumakain ng kahoy, ngunit kumakain ng alala. Si Jefferson ay nagbaba ng boses at sinimulan ang pagmamarka sa lupa ng mga anyo na hindi ko maintindihan noon. Mga bilog na nag-uugnay, mga krus na parang ugat. Ang mga kandila ay parang mga mata na dumuduro sa amin. Ang dilim sa paligid ay naging mas malalim at ang akasya ay nagkagaspang ang balat, parang nakikinig. Isang hiling, bulong ni Jefferson, ngulit may tinig sa kanya na mas malalim, waring mula sa ilalim ng lupa. Isang kapalit, walang taong makakatakas sa batas ng mutsa. "Tama ba to?" tanong ni Kenji, hawak ang kamay ni Morin na nanginginig. "Iisipin mo ito," sagot ni Jefferson, "ngunit hindi kailangan. Darating ang sagot sa inyo habang humahawak kayo. Ang mutsa ay hindi humihingi ng walang saysay. Hihingin niya ang bagay na nagbubuklod sa inyo sa mundo at hindi laging siya ang mawala." Nang sinabi iyon, parang may nagyelo sa loob ng aking dibdib. Ano ang nagbubuklod sa akin kay Topher? Ang huling Sabado, ang panandaliang pagkagat ng labi niya, ang mga sabayang tawa sa kubyertos, o ang pangalan ko na pagkaraan ng libo-libong gabi ay naging ilaw na hindi ko na kayang bitawan. Nagkatinginan kami. Ang mutsa ay kumikislap ayon sa tibok ng puso ko, parang sinusundan ang alinmang pumipili. Sinimula ni Jefferson ang pag-awit, hindi kanta ng simbahan, kundi isang lumang panalangin na puno ng mga tinig na may kakaibang tunog. Hindi namin alam ang lahat ng salitang binibigas niya. Ilan ay tila sa ibang wika. Habang siya'y umaawit, bumuka ang maliit na butas sa mutsa na hawak ko at may mababang sinag na lumabas, bumuo ng mga anino sa ibabaw ng lupa. Ang anino'y hindi pareho sa tengga ng kandila. Ito'y kumapang at naging larawan ni Topher. Hindi totoong katawan, kundi isang pagkakatipon ng ilaw na may hugis ng kanyang mukha. Ang taas ng ilong, ang pagkukurbada ng mga labi kapag siya'y tumatawa at pinipilit huminga ng malalim.
Umusad ang larawan at tumingin sa amin na parang may tanong. Naalala ko ang huling haplos niya sa braso ko. At sa pag-alaala, parang may paglamig na nagmumula sa loob ko. Isang piraso ng bagay na dati kong hawak ay unti-unting naglalaho. Piliin ninyo, patuloy ni Jefferson. Makikita ninyo ang dalawang landas. Una, ibabalik ang buhay, kumpleto, hininga, init, subalit ang mundo ay magsasauli ng isang kapalit. Ang mutsa ay hihingin ang isang buhay mula sa dilim. Ikalawa, ibabalit ang alaala. Lalangin ng inyong alaala si Topher sa gitna ng inyo at mananatili siyang buo sa isip, ngulit hindi sa katawan. Inyo ang magpasya kung aling pagkawala ang mabibigan. Tumutulo ang pawis sa aking noo. Kung buhay ang pipiliin namin, sino ang mawawalan? Sino ang kusa? Sino ang pipirmahan na pawiin ang sarili upang mailigtas ang iba? Kung alaala ang aming pipiliin, kakapit ba kami sa larawan at tatahanin nito ang aming gabi? Ngunit sa paglipas ng panahon ay mawawala ang pangamoy ng kanyang unan, ang lilim ng kanyang tawa, at sa huli siya ay magiging isang pangarap na pinanghahawakan ng 4 na tao hanggang sa tuluyang manghina. Sino ang maggibiday? Mahina ang tanong ni Morin at tumunog ang boses niya na parang ipinag-utang. Hindi isa lamang tao ang dapat magbigay, sabi ni Jefferson. Ang mutsa ay kumukonsumo ng isang ugat na sumasaklaw sa komunidad. Kailangan ng kapalit na pantay, kailangan ng pangakong tig-isang piraso mula sa inyo, isa bawat isa, upang ang isang buhay ay bumalik sa tunay na anyo. Nagkatinginan kami at doon ko nakita ang takot na nagbabaha sa mukha ni Kenji. Hindi siya ang mapusok na dati, kundi isang taong nakabaluktot sa alingawngaw ng posibilidad na mawalan ng isang bagay na hindi niya pa naisip na mawawala, ang kanyang kakayahang tumawa ng malaya. Ano ang ibibigay mo, Kenji? Tanong ni Morin. Ang kanyang tinig ay tila kumakapit sa isang pag-asa at sabay nagkikilos sa isang kilabot. Tumango si Kenji. Kung yon ang kailanan, kung yon ang makakabawi, ibibigay ko ang aking tawa, sabi niya ng matapang. Kung mawawala man ito, hindi na ako makataranta sa biro, hindi na ako mabibighani ng mga bagay na dating pumupukaw sa akin. Ibibigay ko ang tawa para kay Topher. Nakita ko ang paninikip sa mukha ni Morin, tila sinusukat ang halaga ng isang tawa laban sa bigat ng isang buhay. Tawag ng puso mo, bulong ni Jefferson at hinawakan ang kamay ni Kenji. Sa kanyang paghawak, tumahimik ang tawa sa paligid. Ang hangin ay parang pumipigil. Ako naman, napikon kong marinig ang sarili. Hindi ako sapat para magbigay ng tawa. Hindi ko kayang ihandog ang katahimikan sa aking gabi. Kung pagbabayaran ang alaala, mawawala ba ang lahat ng mga sandali namin? Mawawala ba ang huling Sabado na kumakatawan sa kanya? Ang mutsa ay tila sumagot sa katahimikan. Isang alitap-tap na liwanag ang pumaligid sa aking ulo at nagpakita ng mga munting eksena. Ang huling sigarilyo ni Topher, ang kanyang mga daliri na nagtatala sa tuktok ng mesa, ang maliit na kurot sa kanyang labi na nagpatawa sa amin. Sa bawat eksenang iyon, may isang piraso ng kulay na napuputol at naglalaho. Kung ibibigay mo ang alaala, hindi natin siya mawawala sa atin ng buo, sabi ni Jefferson, ngunit ang kanyang mga mata ay may ibang kulay. Makakapiling ninyo ang kanyang anyo sa isip, ngunit hindi kayo makakahawak sa kanyang hininga. Kung pipiliin ninyo ang buhay, isang tunay na katawan ang babalik,
ngunit ang mundo ay kukuha ng isang sangkap mula sa inyong daigdig. Nag-alsa ang hangin. May mga maliliit na dahon na dahan-dahang gumulo mula sa akasya, at sa bawat pag-ikot nila ay may tunog na parang pagtibok na hindi pantay. Parang sinasabi ng lupa ang pangalan ng isa sa amin. Ang mutsa ay nagliwanag ng mas maliwanag, at ang butas sa loob nito ay sumipsip ng maliit na butas sa loob ko. Parang isang maliit na lugar sa alaala ko ang inilipat. Hindi lumaki, ngunit kaunti ang nawala. Napahinto ako. Ano ang kapalit? Utos ni Maureen, at sa tinig niya ay may determinasyon na hindi ko inaasahan. Gusto ninyo ng isang buhay? Bulong ni Jefferson sa mutsa. Ibigay ninyo ang isang bagay mula sa inyong mundo na hindi na mabubuo. Ibigay ninyo ang isang pangalan, isang ngiti, isang gabi, anuman, at ang mundo ay magbabayad sa iyo ng isa pang buhay. Tahimik ang paligid. At doon ko natanaw ang hinlalaki ni Kenji na nagdampi sa labi niya, tila nagtatangkang itago ang pag-ibig sa mga biro. Si Maureen ay nagkamot ng ulo at may pagkabalisa siyang kumurot sa sinturon niya. Ang mutsa ay nagbigay ng imahe, isang imahe ng Topher na naglakad sa aming harapan, ngulit ang mga mata nila ay walang kamalayan na kami ang mga kaibigan niya. Kakaibang katauhan, subalit buhay. Hindi natin mapapantayan ang halaga ng isang buhay, sabi ko ng malakas, at ang salitang iyon ay naging isang bato sa gitna ng aming bilog. Kung ibabalik natin siya na hindi tatandaan tayo, anong relihiyon ng pag-ibig ang nawala? Kung mananatili siya sa alaala lamang, hindi ba tayo mabubuhay sa isang kasinungalingan? Huwag mong ilagay ang sarili mo sa papel na tagapagsalita ng puso ng lahat, sabi ni Jefferson. Hindi ako narito para utusan kayo. Ako'y tagamasid lang ng panukala ng mutsa. Kayo ang magpapasya. Mabilis ang pag-ikot ng mundo sa loob namin, at ang pag-iyak mula sa gilid ng baryo ay nagdudulot ng kakaibang presyon, mga boses na humihingi ng pag-asa mula sa madilim. Isang anino ang nagsimulang lumapit sa gilid ng bilog ng aming mga kandila. Hindi tao, hindi hayop, parang isang damit na pinagdadaanan ng hangin. Sumilip ito at tumingala sa amin na may interes. Kung tayo'y hindi magkasundo, mahina ang sabi ni Maureen, ano ang mangyayari? Si Topher ay maghintay, sabi ni Jefferson. Tumayo si Maureen ng diretsyo. Hindi umanga ang balikat, hindi umaalimbukay ang mukha, ngunit ang mga mata niya dati ay palaging nag-aalimpuyo ng pag-aalala, mayon ay naging payapa. Ang kanyang mga daliri ay hindi na naninginig sa ilalim ng kuko ng kwintas. Sa ilang sandali, tila isang bahagi ng kanya ang nawala. Hindi malay ito sa isang pangungulila na palaging nagpapabilis ng kanyang paghinga, isang maliit na pag-ikot ng isip na lagi niyang pinapahalagahan kapag nag-iisa sa gabi. Hindi ko na naamoy ang ulan sa bubong, bulong niya pagkatapos ng ilang sandali, na parang nagbubulong ng bagay na hindi niya sinasadya. Napatingin kami sa kanya. Sa amin ay parang hindi ito ang malaking bagay, ngulit sa mga tunog sa paligid may isang bagong kulay, isang kawalan ng pagkabalisa na pumapalit sa dating niyang mga kurap at ingay. Ngunit may kapalit, ang kanyang mga mata habang nakatuon kay Topher sa loob ng liwanag ay nagkaroon ng isang malayuyang kawalan, parang isang pangalan na hindi naiukit ng buo sa kanyang dila. Hinawakan niya ang kwintas at dahan-dahang inilagay ito sa kanyang leeg, ngulit hindi niya naalala kung saan niya ito nakuha. Napakaunti lamang, maliit na hiwa sa loob ng kanyang sarili, ngulit sapat na para magdagok ang isang maliit na lungkot sa dibdib ko. Ang mutsa ay hindi tumigil. Sa halip, ang liwanag ay lumingon sa direksyon namin at muling nagtanong, hindi sa salita kundi sa isang pangunawa. May nag-aalay pa ba? Ang hangin ay nagbago.
Mas mabigat na ngayon, parang nagdadala ng lasa ng bakal. Tumayo ako, hindi ko inakala na ako ang susunod. Ang pagbabagong iyon ay hindi plano. Ngulit kapag tiningnan ko ang mukha ni Kenji at ni Maureen, may isang pag-asa doon na kumikislap. Si Jefferson ay nakatingin sa amin ng tahimik. Ang mga mata niya ay hindi nagpapakita ng agam-agam, kundi ng isang walang humpay na determinasyon na parang bawat kilos niya ay pinagplanuhan na ng maraming gabi. Ang kutsilyo ay umaabot muli. Ang lamig nito ay pumailalang sa palad ko ng hawakan ko. Hindi ko sinasadya kung bakit itinutulak ko ang aking mga daliri papunta sa talim, ngulit hindi ko na rin mapigilan ang sarili. Isang maliit na hiwa sa ilalim ng hinlanake, hindi malalim, sapat lang para magbigay ng dugo. Tumulo ito ng mabagal, at noong inabot ko sa mutsa ang aking dugo, ang liwanag ay lumamon na parang apoy. Ngunit bago pa man tuluyang lapitin ng mutsa ang dugo ko, may isang pag-igting, isang mahigpit na paghila mula sa loob ko na hindi ko maipaliwanag. Hindi ito takot, hindi rin sakit lang. Ito ay isang pag-antala, isang paghingi ng pangalan. May isang bagay sa loob ng aking ulo na nagsusumamo. Ibigay mo ang pangalan niya. Sa loob ng maraming buwan, mayroong laging isang pangalan na hindi ko binibitawan. Hindi ko ito sinasadyang itinatanggi. Pinipilit ko lang hindi ito sabihin dahil natatakot ako na kapag sinabi ko, mawawala na rin ang ibang mga bagay. Natatakot ako na kapag ipinangalan ko siya, magiging totoo na siya at aalis nga siya. Ngunit nakita ko ang mga mata ni na Maureen at Kenji kasama ang mga mata ng mga nakapaligid na nagtitipon at sa isang nakakapanghihinayangan na paraan naging malinaw. Kung nais namin siyang bumalik, kailangan kong pangalanan siya. Kung hindi, magpapatuloy lang ang mutsa na kumain ng mga piraso ng walang wakas at ang kaluluwa ni Topher ay maghamok sa liwanag ng walang paanan. Lumuhod ako. Ang mga lumang awit ng aming nayon ay naririnig na parang nagmula sa lupa mismo. Isang tinig ng mga ina at mga bata, isang pag-iyak na puno ng pananabik. Inilabas ko ang salita na itinutulak ng aking puso, ang isang pangalan na halos sumabog sa aking bibig sa loob ng mahabang panahon. Topher, bulong ko. Ang pangalan ay bumagsak sa katahimikan at kumalat na parang pulso sa hangin. Para sa isang segundo, tumigil ang lahat. May isang malalim na pag-ulyanin sa oras. Ang liwanag sa loob ng mutsa ay tumingkad, hindi lamang kumikislap, tila nagliyab. Si Topher, sa gitna ng kinang, ay huminto. Ang kanyang anyo, na dating parang taglapit-lapit lamang, ay biglang naging mas matibay. Buhok na umiilaw ng kaunti, mga mata na may lungkot at pag-asa, isang pagkaupo sa pagkabata at paglisan. Ngunit hindi ito malaya. Ang mutsa ay gumapang mula sa kwintas at dumampi sa aking palad. Hindi lamang ito umiinom ng aking dugo, hinihigop nito ang isang bahagi ng pangalan, isang bahagi ng alaala na ka-attach sa pangalan. Damang-dama ko na parang may isang sinulid na hinihila palabas mula sa dibdib ko. At sa bawat galaw ng sinulid na iyon, may isang pangungulilat na lumilipat sa ilalim ng aking balat. Naisip ko ang unang araw na nakita ko si Topher, masayang bagay iyon. Ang maliit niyang kamay na kumakapit sa aking daliri. Ang paraan niya ng pagngiti kapag may nakita siyang mug na pinipigilan niya. Hindi ko na maibalik ang buong imahen. Napansin ko na habang tumitibay ang anyo ni Topher sa harap ko, ang isang maliit na alaala, ang amoy ng bakuran ni inay tuwing umuulan, ay naglaho. Parang isang piraso ng bilanggo ang naputol at inililipat sa liwanag.
Si Topher ay lumingon sa akin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin ng may pagkakilabot at pagkilala. Ikaw? Tanong niya, at kahit na hindi niya binigkas ng malakas, ramdam ko ang bigat ng tanong. Ang kanyang boses ay parang ilaw na sumisipol sa loob ng isang kwarto, pamilyar ngunit walang laman. Ngunit habang unti-unti siyang nagiging buo, may isang anino sa gilid na mabilis na gumalaw. Iyon ang aninong nakita namin nang unang lumitaw ang ritual. Ngayon, mas malapit, hindi isang simpleng manonood, kundi isang nilalang na parang nakaupo sa kasamang alaala, isang lumang porma na pinaghalo sa amoy ng lupa. Ang aninong iyon ay unang tumingin kay Jefferson. Para sa isang saglit, tila nagkaroon ng isang pagkakigililing. Ang aninong natigil, parang sinusuri kung sino ang magiging susunod na ibibigay. At si Jefferson, na may kalmadong muka ng taong may pinanghahawakan ng matagal na plano, ay kumilos. Ipagpapatuloy natin, sabi niya ng tahimik, ngunit hindi gaya ng unang naisip ninyo. Tinuro niya ang liwanag ng mutsa, pagkatapos ay ang aninong kumakaway sa gilid. Ang mutsa ay kumakain ng alala. Ngunit may mga alala na hindi dapat bitawan ng basta. Ang isa sa atin ay magtitiis ng bigat ng sumpa para hawakan ng ilang piraso, hindi para magtago, kundi para protektahan. Lumapit si Jefferson at hinawakan ang kutsilyo. Nagkaroon ng isang malalim na paghinga mula sa grupo. Ang liwanag ng mutsa ay kumislap at bigla, isang matalim na tunog, hindi mula sa mundo, kundi mula sa hangin ang tumunog, na parang isang panawagan. Ang aninong ay yumuko, hindi na bilang manunood, kundi parang naghihintay sa takdang panahon. Nagkatinginan kaming lahat. Alam ko ang babayaran. Alam ko kung ipagpapatuloy namin ang ritual, isang bahagi ng aming pagkatao ay mawawala sa kanya. Ngunit mas matindi ang pag-iisip na kung hindi, si Topher ay mananahanan sa isang lugar sa pagitan ng liwanag at dilim, maghihintay ng walang wakas. Simulan ni Jefferson ang kanyang handog. Ngunit bago pa man, tumingin siya sa akin, hindi may awa, kundi may isang kakaibang teknikal na lamig na nagsasabing, ginagawa ko ito dahil kailangan. Ang anyo ni Topher ay ngayoy tumingin sa amin na parang may maliit na kiliti ng pagkilala. Ang mga mata niya ay may isang bagwis ng luha na tila nagpapahiwatig ng labis na pagod. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko matatagal. Ngunit alam ko rin na ang tunog na ito ay hindi madaling malilimutan. Kaya tinaas ko ang ulo ko at tumingin sa sarili kong kamandulan, sa mga bahagi ng buhay ko na hindi ako nagsisi. Pinagsama-sama ko ang lahat ng maliit na bagay na handa kong ihandog. Ang tingin na alam kong pinagtagpi kami ni Topher. Ang pangalan na sinambit ko. Ang paghawak sa kanya ng maraming gabi nang hindi sinasabi ang lahat. At inabot ko ang aking dugo sa mutsa. Ito ang huling bagay na naramdaman ko bago ang liwanag ay sumakal. Isang saglit ng init at pagkatapos ay isang malalim na lamig na parang dagat. Naramdaman ko ang isang punit na lumubog sa aking puso. Hindi isang sakit, kundi isang pag-alis. May isang piraso ng masalimutang alaala na tinanggal. Isang paminsan-minsang gabi nang kami ay naglaro sa tabing dagat at si Topher ay tumatawa ng hindi mapigilan. Ang tawa niya ay naglaho ng parang bula at sa kanyang mata may isang pahiwatig ng pagkabigo,
hindi sa akin, kundi sa batas na umiiral. Ngunit sa kabila ng pagkawala, may isang bagay na dumating. Si Topher ay tumingin sa akin ng buo. Ang kanyang mga mata ay hindi na malabnaw, may isang linaw na nagmula sa loob. Para sa isang segundo, huminto ang mundo. Ang mga anino, ang hangin, ang mga pag-iyak sa gilid ng baryo, at ako at siya ay nagtagpo. Hindi ako mawawala, sinabi niya, hindi siguro kung ito ay isang pangako o isang mungkahi. Ang kanyang boses ay kumislap sa loob ko, ngunit hindi lumalabas ng buo, parang isang panaginip na ibinahagi. Ngunit ang ritual ay hindi pa tapos at ang aninong sa gilid ay lumapit ng ilang hakbang, nagbuka ng isang bibig na hindi mukha na parang nagtataka kung sino ang talagang may karapatan sa alaala. Ang mutsa na ngayon ay tila isang laro ng liwanag at pagkain ay kumapit ng mas malalim. Si Jefferson ay ngungiti ng bahagya at may isang bagay na nagtatago sa ngiti na iyon, isang paghanda para sa pagsasakripisyo na hindi niya kailanman binanggit ng malinaw. Tumunog ang hangin ng isang bagong timpla ng mga boses mula sa gilid ng baryo. May isang malakas na paghimok sa amin ng lahat na magpatuloy, ngunit may isa pang tinig na tila nagtataka kung sino ang magbabantay sa mga nalalabing alaala kapag ang mutsa ay hindi na iyan. Ang gabi ay lumalalim, ang lupa ay nagbigay ng isang maliit na pag-uga at sa liwanag ng mutsa, ang hugis ni Topher ay naghahablo ng isang bagong anino. Hindi na lamang siya isang alaala, kundi isang taong humihila pabalik sa buhay at sa mga bituin. Ngunit may isang tanong na nananatiling hindi nasasagot. Sino ang huli? Sino ang magtataglay ng bigat ng sumpa? Sino ang handang maging tinik? Si Jefferson man o ang sino man sa amin upang ang ilan pang alaala ay hindi tuluyang mapisa? Sa paligid, ang mga tao ay nagtitipon ng mas malapit, ang mga mata nila puno ng kaguluhan at pag-asa. Ang mutsa ay patuloy na kumikislap, naghihinagpis ng bagong pagnanasang na hindi namin lubos na maunawaan. At habang huminghi kami, may isang malalim na pakiramdam na ang gabing ito ay hindi magtatapos sa simple. Hindi hanggang may huling alay at may sinumang magbubunyi o magpapakasakit para sa mga natitirang alaala. Si Jefferson ay naglakad pasulong, ang mukha niya ay tila naghahanda. Humawak siya sa kutsilyo at tumingin sa aming lahat para sa isang sandali, parang isang hari ng maliit na kaharian ng gabi. Kung handa kayo, bulong niya, hindi na para sa amin, kundi para sa sarili niya. Ibigay ko ang aking dugo upang hawakan ang ilan sa mga sumpang ito. Ngunit may kapalit na aking hahawakan magpakailanman. At sa pagbigas niya ng mga salitang iyon, may isang mabigat na paghinga, isang paumana at isang pangako. Ang liwanag ay kumislap ng mas maluwag at sa loob ng kumikislap na iyon, sumilip ang isang bagong muka. Higit pa kaysa sa alaala, tila isang tao na may sariling kaluluwa, naglalakad mula sa gitna ng liwanag patungo sa amin. Ang bayan ay tumahimik ng halos hindi makapaniwala, ngunit ang gabi ay nagpapaalala sa amin. Hindi tayo makakabalik ng buo sa dati. Ang bawat pagbabalik ay may presyo at ang presyo ay parang pulang sinulid na hinihila palabas ng ating puso. Ngunit ang mutsa ay naglalakad pa rin at kami nagkakapit-bisig ay naghahanda para sa susunod na hakbang, isang hakbang na magpapasya kung sino ang mananatili
at sino ang mawawala. Tahimik ang paligid nang humakbang si Jefferson pasulong. Hawak pa rin niya ang kutsilyo, mulit hindi ito naninginig. May kalmadong lihim sa pagitan ng mga daliri niya, parang isang pagtatalaga na matagal nang inihanda. Tumingala siya sa mutsa na nagliliwanag na parang sinag ng buwan sa ibabaw ng dagat, at sa loob ng kislap na iyon, nakita ko ang sariling mukha. Hindi ang aking mukha, kundi isang hulmahan ng mga bagay na nawala na. Kung ito ang kailangan, bulong niya at ibinuka ang palad. Hinawakan niya ang talim at hinila. Ang dugo ay pumuga, pulang-pulang katulad ng hibra ng sinulid. Napailing kami, may mga ungol at mabilis na pag-iyak. Ang dugo ni Jefferson ay kumalat sa bato at sa isang saglit tumuntog ang hangin sa amoy na maalat na parang dagat na lumalapit. Lumuhod siya at inihain ng nabubulok na palad sa mutsa. Daran-dahang nilapitan ng liwanag ang dugo, parang mga maliliit na lamok na nagmula sa gitna ng sinag. Nang ang una nitong udyok ay tumama sa balat, nag-igting ang katahimikan, para bang tumigil ang hininga ng buong baryo. Hindi ko maiwasang humawak sa braso ni Topher. Ang kanyang mga daliri ay malamig, ngulit may sariling init na nagmumula sa loob, parang sinaunang apoy na hindi namatay. Tumayo siya at tumingin kay Jefferson, at sa tingin ko, nakita ko ang takot sa likod ng kanyang liwanag. Ngunit ang takot niya ay ibinalot ng isang malalim na pag-unawa, ang pagkaalam na ang pagbabalik ay laging may kapalit. Ang mutsa ay kumagat sa dugo at umanat, mga pulang sinulid na kumikinang, dumudugtong sa kulungan ng hangin. Isang alon ng pananakit ang dumaloy mula kay Jefferson papunta sa liwanag. Kanyang katawan ay nagkibaka at sa kanyang mga nguso ay may mga salita na hindi ko mabigyang anyo. Para sa isang ikli lamang, nakita ako ng mga larawan sa loob ng kanyang isipan. Bata pa siyang naglalakad sa puno, kamay na nagtatago ng lihim, mukha na naparuhay ng pag-asa, mga alaala na naging pundasyon ng desisyon niya ngayong gabi. Dalhin ninyo, ungol niya, hindi malinaw kung para sa amin o para sa mutsa. Kung ako man ay magiging bangkay ng alaala, ayokong kayo nawa ang magdusa. May mga taong lumuhod, may mga takip silim ang mga mukha nila. Ang aninong sa gilid ng baryo ay tila nagngingisi, hindi na lamang usisero, kundi isang hukom na nag-aabang ng hatol. At sa loob ng pag-igting na iyon, ang mutsa ay umangat, huwag na huwag magkamali, parang may sariling pagnanais at hindi lamang ito isang daluyan. Naramdaman ko ang isang mahigpit na paghatak mula sa loob ng aking dibdib, parang may nagbubunot sa aking mga alaala. Ang ilang pang sandali, bago ako mawalan, ginalag ako at tumingin kay Topher. Siya ay lumapit ng dahan-dahan, at nang malapitan niya si Jefferson, hindi niya hinila pabalik ang kamay. Sa halip, inilatag niya ang palad niya sa dulo ng mutsa, parang nag-aalay din. Nagkatinginan kami, isang maliit na pagkaunawaan ang nagbigay daan sa katahimikan. Parang napagkasunduan ang isang pag-ibig ay dapat nang mag-ingat sa iba. Ngunit bago pa man mabatid ang wakas, may isang matalim na sigaw na pumunit mula sa itaas ng mga bubong, isang tunog na hindi namin inaasahan. Ang aninong sa gilid ay kumilos ng mabilis at sa sandaling iyon, ang mutsa ay lumukob sa liwanag. May nangyaring kakaiba, hindi lamang ang dugo ni Jefferson ang tinanggap nito. May lumitaw na isang maliit na sinulid, pula at punit na kumabit mula sa isang bahagi ng mutsa patungo sa isang ibang direksyon. Parang tumitingin ito sa akin at nag-aanyaya.
Para isang sandali na puno ang aking isipan ng mahihinang mga alaala na hindi ko maala kailanman. Mga halahak, mga pangalan na hindi ko alam at ang amoy ng dagat na may ibang timpla. Napigilan ako sa pag-iyak. Si Jefferson ay humingal ng malalim. Ang ngiti niya na dati ay may lihim, ngayoy parang isang alaala na binawi. Ang mata niya ay dahan-dahang nagdilim at may isang bakas ng katahimikan na dumapo sa mukha niya. Isang katahimikan na hindi ko mawari kung ginto o abo. Ngulit bago pa man bumagsak ang gabi sa amin, ang mutsa ay nagliwanag ng mas matinding sinag at isang boses, hindi mula sa labi ng tao, kundi mula sa mismong liwanag, ay nagsalita. Hindi ko matandaan kung ang tunog ay pabor o parusa. Ang laman nito ay isang pangungusap na dumaan sa aking gulugod at nanatili. May presyo ang pagbabalik, wika ng boses, at may nangangailangan. Piliin ninyo ang tinik o ang alaala. Sa mga sandaling iyon, alam ko na ang gabi ay hindi matatapos sa isang taong nag-aalay lamang. Ang mutsa ay naglalakad pa rin at sa bawat hakbang nito ay may sinulid na kumakabit sa amin, hindi lamang sa mga nawawalang alaala, kundi sa mga buhay na magdadala ng bigat. May isang malamlam na pagngiti na sumilay sa labi ni Topher, isang pag-amin o isang babala, hindi ko batid. Ang hangin ay lumamig at ang mga bituin ay tumingin sa amin na parang mga matang naghuhusga. At habang ipinipilit ni Jefferson na manatiling matatag, napagtanto ko na ang tunay na trabahong naghihintay ay hindi natapos sa pagtusok ng kutsilyo. Ito ay magsisimula pa lamang. Hawak ko pa ang kamay ni Topher nang maramdaman ko ang bagong pag-igting. Isang pag-udyok mula sa mutsa na tila naghahanap ng isang huling tugon. Ang baryo ay naghinga ng sabay-sabay at sa loob ng isa pang pagtibok ng puso, nagsimula ang mutsa na umikyas sa liwanag, naghahanap ng bagong tahanan. Hindi ko alam kung ano ang magiging anyo ng liwanag na iyon sa umaga. Alam ko lamang ang isang bagay. Sa pag-alis ng mutsa, may mga nagdurusa at may mga maghihintay. At sa aking dibdib, may isang tanong na kumakapilang magtanong. Sino ang tunay na mananaig at sino ang mananatiling nagdadala ng pulang sinulid?